off-campus kasi currently may nangyayaring construction dun sa campus namin sa MB. Yun kasi yung pinag-place na ginagamit for Foundation Day kasi yun yung malawak na campus. Pero since may ginagawa nga doon, di naging off-campus siya sa Bataan. So nung una, sinabi na siya nung December, sinabi lang siya na merong magaganap na Foundation Day, pero hindi sinabing required. Pero ang nangyari, 1 week before nung magaganap na foundation, ayun, pinilit sa amin gawing required, pina-project ng mga prof. Syempre, sa takot namin mga students na bumagsak, may binayaran kami, 900, 500 for transportation, 400 naman for entrance fee. Nag-rent sila ng resort na hindi kayang mag-accommodate ng 30K plus na student or more. If I'm not mistaken, ano yata kami? 500 to 800 plus na booths. Then, nung pagdating po namin doon, ang usapan is 1 AM yung call time namin, tapos 2 AM aalis. Pero nakaalis na po yung bus na sinakyan namin is 4 AM. Yun. Naghintay po kami ng matagal. Nung nakarating po kami ng resort, alas 10 na, mga magte-10 na po. Then, pagpunta po namin noon, very crowded na, naglakad pa kami ng malayo. Talagang wala na pong pwesto, talagang yung mga cottage konti lang, hindi talaga kayang i-accommodate ng resort na yon yung 30K plus na student. Siyempre bilang isang magulang, sino yung hindi mag-aalala? Yung anak mo, nagutom na, nahimatay na yung ibang mga kaklase nila, karamihan sa kanila nahimatay na, pagod, puyat. Kasi ang dinat na nila doon, hindi maayos na event. Pati yung ano nila, kasi sa sobrang dami nga nila, halos wala silang mapagpahingaan doon. So siyempre yung mga bata pagod na eh. Na natural lang yan na pwedeng malagay sa langanin yung buhay nila. Tapos yung uwian pa nila, ganun na yung naging nangyari. Nagkagulo na dahil diyan sa sasakyan ng mga bus na yan na kung saan-saan daw naglakad ang mga anak namin ng pagkalayo-layo. Di syempre bilang magulang, 10 oras, madaling araw ng gabi, naglalakad sila sa madilim na kalsada. Ang kinaiinis namin, lalong-lalo na yung hindi nila ina-admit yung pagkakamali nila. Parang sinasabi pa nila is nagsisinungaling, parang imbento-imbento lang yung naganap. Pati yung mga nandun sa lugar na yun, imbento rin, mga anak namin sinungaling. Para sa amin, hugas kamay siya kasi sinisisi nila mismo sa service providers yung pagka-delay ng mga bus, which is di naman dapat kasi sila yung main organizers yung school dapat ma-ensure na nila agad before pa. Required po siya, tapos kapag hindi ka sumama, merong mabigat na alternative na gawain na ibibigay sa'yo. Kaya napipilitan yung mga students na sumama na lang kasi hirap ng mga ipapagawa sa kanila. So first semester meron na sila, marami na silang event, may field trip na sila nung first semester. Kaya nga sabi ko second sem meron na naman, may nakahiliran na naman silang foundation, may field trip uli. Ilang beses magpa-field trip sa isang taon? Akalain mo 6,000, 7,000, 8,000, 13,000. Diba? Saan namin yan hahanapin? Mahirap lang kami. Kaya nga kami andyan dahil no choice. Kasi diba miscellaneous lang naman kasi talaga ang binabayaran namin dyan. So okay sana yan. Pero sana naman isang beses lang sa isang taon. At saka kung meron man silang field trip na ganyan or event na ganyan, i-organize nilang maayos. Diba? Yung hindi malalagay sa kapahamakan ng mga anak namin. Yun lang naman eh. Sana kung magpapa-academic tour sila, sana hindi yung mandatory. Tsaka sana wag overpricing kasi hindi biro yung, sa panahon ngayon, hindi biro yung kinikita ng mga gulang mo. Sapat lang din sa pang-araw-araw namin na gastos.